Akala ko netises, nakita ko na lahat ng magagandang kulay ng MIUI 125. Not until I saw this one, tilipin natin ngayong araw. Tara! Dalawang kulay yung nagustuhan ninyo sa aking mga previous vlog before and last year dito sa MIUI 125. Yun na nga yung kulay cyan at saka yung kulay white. Ngayon, pinag-combine na nila yung dalawang yan. Kung makikita ninyo dito sa unahan, may white, pero may touch siya ng cyan dito sa may gilid or side fairings. And I never thought na pwede pala i-combine yung dalawang yun. At napakaganda naman talaga, pleasing to the eyes. Super aesthetic tingnan ng motor na ito. Mas lalong lumakas yung dating and head turner sa kalsada. Yung nagustuhan ko sa kanya is itong parang cyan part. Meron siyang color palette dito para nag-iiba-iba. Parang pa-dark ng pa-dark yung pagkasaya niya from white, dark to cyan until meron din dalawang stripe dito na para siyang yellow-green na kitang-kita kapag kagabi. And then Yamaha lang dito na decals and may lines din sa ilalim. Tapos dire-diretso siya kaya makikita nyo hanggang araro merong kulay na cyan. Yung iba kasi mga previous na motor na mga kapatid nito is super plain lang yung kanilang pinaka-araro. Pero itong isang to hanggang dito sa pinaka-araro na kung tutuusin ay sumasalo lang naman ng mga tubig at putik or alikabok sa ating mga kalsada, nagkaroon pa din ng kulay kaya ang lakas ng dating. Stick, diba? Sa unahan naman, meron lang nakalagay na Mio. Para siyang jelly sticker dito. And then Yamaha emblem. Inner fairings is matte. Glossy man yung white. May nakasulat lang din dito na Mio na kulay cyan din siya. Tapos yung fairings niya is color white. Ang ganda ng fairings niya dito, netizen. Hindi lang siya plain na shape. Meron siyang mga anino. Makikita yung mga ukit niya. Lalong-lalo na kapag nasa certain race kayo ng araw. Makikita nyo yung fairings, of course, very flexible siya. Kaya masasabi natin, hindi to basta-basta mababasag. Just in case lang naman, ma-aksidente tayo. Ito naman, netizen, yung kanyang pinakaulo or mukha. Plain white lang din siya, tapos meron lang din decals dito na blue core, which will give you more power with less fuel. Ito actually yung isa sa mga nauna na motor ng Yamaha na nag-introduce sa atin ng blue core, kaya napaka-iconic ng motor na ito. At hanggang ngayon, namamayagpag pa rin siya sa kalsada. One thing worth mentioning is makikita nyo, meron pa rin tong kickstart na talaga namang hinahanap-hanap, lalo na ng mga sanay sa may kickstart na motor. Advantage niyan, once na medyo mahina na yung karga ng baterya natin, may start pa rin natin yung motorsiklo. Unlike kung walang kickstart, of course, hindi na natin siya mapapastart. One of my favorite part din is itong dito sa part na to, netizen. Ayan no, mas buo yung pagkasaya ng kulay niya dito. Or maybe sa ibang parang may pagka mint blue ba siya or cyan talaga siya sa paningin ko para may pagka turquoise na kulay nga rin siya. Yung decals naman niya, may outline na parang yellow-green. Habang yung main font naman is color black. Tapos may stripes din dito, yellow-green. Tapos yung cyan niya parang nagfe-fade. Until dito sa part na to, mukha lang siyang white pero sa totoo lang, sa malapitan or sa personal, silver tong part na to. Ang nagustuhan ko sa kanya, netizen, pati yung M shape na grab bar niya for your pillion ride is color white. Ang ganda ng paint job niya. Parang coated na rin siya. So, hindi to basta-basta yung tipong magagasgasan agad or magbabakbak yung pintura. It's really good. Habang syempre, ito naman yung kanyang airbox and crankcase. Napakaraming parts and accessories na available nito na pwede nyong paglaruan yung panggilid niya, pwede nyong pabilisin. Sobrang dami. Dating dito sa MIUI 125. One thing to consider lang syempre, of course, kung mag-white tayo na fairings sa motorsiklo is very visible yung mga dumi. So, dapat alaga ka lagi sa punas dito. Even naman kapag mapapalit tayo ng mga mugs na color white, di ba? Sobrang dumihin din at visible talaga yung mga dumi. So, dapat alaga talaga sa punas or else, pwede kasing matuyuan ito ng dumi and baka tumigas, mas mahirap tanggalin yun. But on the other side, napaka-elegante kasi tignan para mamahalin talaga kapag kulay puti. Yung headlight pala nito na is still bulb type. How I wish magkaroon na in the future ng LED type nito. Pero yung iba naman, napapapalitan to of course ng bumbilya na LED. So, may mga solusyon naman, napakarami namang available dyan. Even yung turn signals niya is still bulb type. Kung makikita nyo yung mga shapes niya, netizen, parang napakadaming letter M dito. Dito sa part na to, parang may letter M. Dito din sa ulo, may letter M. Dun sa grab bar, may letter M. Puro letter M halos, no? So, yun isa sa magandang design na nagawa ng Mio. Parang muka talaga pag sinabing Mio. Sporty o kaya naman ito. Pagdating kasi sa FI or yung new generation, ito talaga yung namamayagpag. At some point nga, nag-number 1 pa ito. Sa mas nagustuhan ko, netizen, yung side fairings siya dito is may design siya na parang carbon looks. No need for aftermarket accessories. Paglabas mo sa kasa, parang formado na yung motor. And meron din siya mga air vents dito. Parang daluyan ng hangin. Good for aerodynamics. Tapos, ang gulong naman niya ay may tatak na IRC. Napakakapit ng isang yan. At ang size nito is 70 by 90 by 14. Naka-single hydraulic disc tayo na braking system sa unahan with single pot caliper and telescopic fork naman yung kanyang suspension. Sa taillight naman niya, netizen, napakaganda kasi full assembly lang siya. Wala tayong mga iniintindi ng mga mabali ditong turn signals. Naka-assemble lang siya na isa dyan. Though bulb type pa
pa rin tong isang to. Pero makikita nyo, may signature na talaga siya na pag nakatalikod, alam mo na MIUI 125 yung minamaneho. Wala din siya nakahiwalay na ilaw para sa inyong plaka. Pero may reflector dito, added visibility for us, lalong-lalo na sa gabi. The fender is good and base sa pagkakagamit ko nito, wala naman masyadong mga talsik-talsik. Lalo na sa mga nasa likuran natin, even sa pillion ride, safe na safe. Isa nga to actually sa una kong pinangarap ng motorsiklo noon dahil nagsimula tayo sa semi-automatic. Tapos nag-uulan, kaya yung mga sapatos natin laging bugbog or basang-basa kapag kami mga nadaanan tayong tubig-tubig sa kalsada. Ngayon, pag meron ka nito, safe na yung mga outfit natin at mga sapatos kasi tagon-tago yung paa mo dun sa kanyang footboard. Yan, syempre, kung medyo tumila na yung ulan tapos basa pa rin yung kalsada, o makikita nyo, safe na safe yung paa ko dito sa loob. Hindi basta-basta mababasa yung medyas ko or yung sapatos ko or kung ano pa man suot ninyo while driving ng motorcycle. Kaya napaka-thankful talaga ako sa mga scooters kasi may mga ganitong gulay board kung tawagin natin. Of course, may hooks din siya dito and kung makikita ninyo, napaka-spacious naman niya. Yung inner fairings niya, Netizen's, is also matte finish and may carbon design din. At isa to talaga sa may eleganting looks na nakita ko na unang mga lumabas na automatic na motor back in the days. Pero hindi siya tinatawag na muscular muffler kung tawagin. Marahil sa iba, plain looking lang to or napaka-simple lang ng design na to. Pero for me, pag nakikita ko to, na natatranslate sa isip ko is something na reliable and even sa mga stock muffler or exhaust ng mga ganitong motorsiklo, nakikita mo na well-designed talaga siya and ito yung pinaka-compatible para sa mga ganitong klaseng motor. Naranasan ko na kasi magpapalit-palit ng muffler before but still, bumabalik pa rin ako sa stock na muffler kasi ito yung may pinakamagandang power and torque output na ibinibigay sa akin. Based lang sa pakaramdam ko as a driver. Syempre, kanya-kanya lang naman tayo ng hiyang. Marahil yung iba gusto talaga ng open pipe but for me, stock is good. May konting carbon design din yung kanyang pinaka-heat guard habang yung gulong naman niya sa likuran is merong size na 80 by 90 by 14. Plain black lang yung kanyang pinaka-mags pero makikita ninyo mahaba yung pinaka-decals niya. Parehas nung nasa unahan, may yellow green sa dulo, white. So unti-unting nagbabago yung kulay hanggang sa maging color cyan na siya. At meron ding cyan na font na nakasulat is Mio. If I were to be honest, gusto ko rin na maging tubeless na yung tires niya in the future kasi ito yung isa sa medyo sakit sa ulo ko pagdating sa tube type na tires. Madalas is napaflat ito or nabubutas at nagkakos ito na palagi tayo nasa vulcanizing shop which is medyo hassle. So sa mga bibili ng MIUI 125, I highly recommend magpapalit na agad kayo ng tubeless tires. Naka-drum brakes yung likuran niya at ang kanyang suspension is naka-single shock lang tayo dito, unit swing. At dito nyo rin makikita of course yung pinaka air cooling fan niya. Sa makina meron tayo dito air-cooled 4-stroke single overhead cam, single cylinder and of course fuel injected na siya with 2 valves kaya matipid to sa gasolina. Sa katunayan, nag-average ito sa around 46 kilometers per liter. Of course, still may vary depende sa inyong throttle habit, sa road condition, sa driver, at sa weight ng nilo-load natin. Maximum power, mag-expect tayo dito ng 7 kilowatts at 8,000 RPM habang maximum torque naman na 9.6 Newton meter at 5,500 RPM. Sapat na to for everyday use and base sa aking personal experience sa mga ganitong klaseng motor, pasasalamatan mo talaga na ganito yung kinuha mo dahil sobrang tipid sa gasolina. Madadala ka naman niya from point A to point B and even gusto mo mag-long ride, kayang-kaya na niya. In fact, ang pinakamalayo ko experience dito is from Laguna to Bicol. Tuloy-tuloy and wala naman tayo naging problema sa motorsiklo na ito. Maaasahan talaga. Ang motor na ito ay napakagaan na meron lamang weight na 92 kilograms. Para naman sa mga shorter riders kagaya ko, napakababa lang na kanyang seat height, 750 millimeters. Even siguro 410 or mas mababa pa, kayang-kayang imaneho ito. Kaya gusto na gusto nito para sa mga lady rider na gustong mag-aral ng kanilang first motorcycle adventure or even pampasok sa trabaho or pang commute, panghatid sa mga bata sa school. It's really good at reliable for everyday use. Tatak Yamaha at matagal na ito sa merkado kaya sasabi natin super reliable talaga and bumabaha din ng parts and accessories. For the ground clearance, dahil mababa ang motor on the regular side lang ito, 135 millimeters. Nagustuhan ko na upright yung kanyang seating position kaya very comfortable, napakadaling dalhin and very responsive naman yung kanyang mga brakes. For the pillion ride, hindi rin sila gaano mahihirapan kasi generous naman yung laki ng kanyang seat. Though kung medyo mas malalapad, of course, that's a different story. For the seat cover, Netizen's, masasabi natin simple lang pero it will do the work kasi kung makikita nyo parang may pagka-leather-like material siya and the upholstery o yung kapal ng foam dito, napaka-comfortable talaga. Kaya ang sarap nitong ibiyahe kahit malalayo. Pero of course, kahit anong motorsiklo naman, even nga masakyan, makakaramdam pa rin tayo ng fatigue and exhaust kapag sobrang haba na ng biyahe. So that's normal. Fuel tank capacity naman nito, Netizen's, is 4.2 liters lang. Very understandable kasi kita nyo naman yung dimension ng motor is napakaliit lang din. So that's good enough and matipid naman sa gasolina dahil 2 valves and 125cc lang siya. For the 46 kilometers per liter na average fuel consumption, malayo na rin ang mararating mo bago ka magpagasolina ulit. But of course, kung malayo naman ang inyong pupuntahan, magpagas na lang kayo or magbaon na lang kayo ng gas kasi may seat storage naman siya. For the seat storage, hindi natin maasahan na sobrang laki kasi kung makikita nyo, maliit lang yung motorsiklo.
tatlo. And tingnan natin kung kasya tong aking ID. Helmet, Spartan, 2,850 lang, available sa Shopee Nedishop. Or visit nyo kami sa aming physical store. Search nyo lang sa Google Maps or Waze, Nedishop. Hindi gaya ng pagganito. Hindi rin shoot sa pagganito. So, medyo may kaliitan nga lang siya. Pero, nothing to worry about kasi kahit dalawa kayo ng angkas nyo, pwede mo naman siyang isabit kasi meron siyang designated na hooks para sa ating mga helmets. Yan. By the way, netizens, meron nga din pala siyang mga lalagyanan dito ng tools. So, pwede ninyo yung ilagay dito yung inyong mga screw and basic tools para ready tayo just in case lang maabutan sa kalsada ng aberya. Pero kung naka-Yamaha ka, lalo na itong MIUI 125, bihirang-bihira mangyari yun. Dito sa seat storage na to, ang magkakasya lang of course yung mga basic natin na dapat dalhin kada biyahe, gaya ng kapote, mga papeles ng motor, siguro konting grocery or maliit na bag, wallet, at pwede din tayo magdala ng extra tools. So, kung gusto mo talaga ng extra storage, of course, papatanggal mo to, lalagyan mo ng bracket, papalagay ka ng top box. I highly recommend yung Motaro Alloy top box. 45 liters, kasyang-kasya dito. Available din pala yan sa Shopee natin, Nedishop, or visit nyo lang kami sa aming physical store, Nedishop. Yun, marami ka na may ilalagay, even helmet kasya doon. I think ang bagay dito is yung color white. Pasok na pasok dito yun. Makikita nyo, Netizens, meron siyang dalawang bulsa, left and right. On the right side, yung mga easy access lang natin, like coins or resibo, kasyang-kasya dito. Kasi pagka maliit lang ito, pero malalim naman siya. Siguro stick o vape, kasya dyan. Ito naman sa kabila yung medyo mas malaki. Siguro kasya dito mga water bottles, pero hindi siya ganun kalalim din. Tingnan natin kung kasya yung aking phone dito. Phone lang phone. Tingnan natin kung kasya. Okay. So, kasya naman siya. Majority of 8 kasya naman. Konti lang yung nakalitaw. So, ayun. Kasyang-kasya naman dito yung mga regular size na phone. Specifically yung iPhone 14 Pro Max 1TB fully paid. May key shutter yan. Though disusi pa siya, kung makikita nyo may key shutter. So, kapag sinarado mo yan na ganyan, hindi na yung masusundot ng kung sino mong gustong magnakaw sa motor mo. And of course, may lock din yan sa manibela. Yan. Pagka nilock mo siya na ganyan, hindi mo na siya may tutuwid. And dito mo rin, of course, bubuksan yung upuan. Pitin mo lang siya pag ganon. Yun, bukas na yung upuan. Pagdating naman sa meter panel, netizens, alam kong iisipin ninyo, sana naging digital na. We have same thoughts kasi matagal na rin itong nandito sa merkado. So, of course, we're wishing for a digital neto. Kasi kung meron pang mga analog, kagaya ng mga Miyoo Gear, bagay naman sa kanya. Pero ito yung something na iconic, kaya sana maging digital na ito. Basic lang yung mga makikita natin sa kanya, kagaya ng speedometer, odometer, fuel indicator, may eco meter kapag umiilaw yan, matipid sa gasolina yung pag-twist mo ng throttle. And then, may high beam indicator. Isa din sa gusto ko sana magkahiwalay din sana itong kanyang turn signals. Kasi kapag ka nag-turn signals ka, even left or right, isa lang yung nailaw. May engine check din, and ayun, bulb type pa rin. Kitang-kita nyo, dilaw na dilaw yung pinaka-background light. May maliit lang din dito na Yamaha emblem, and nothing else, nothing more. Just your basic analog display. Sa kaliwang switches and buttons, meron lang tayo ditong high beam and low beam. Turn signals. Gustong-gusto ko itong gantong turn signals, no? Very sturdy yung feeling niya for me. Actually, mas trip ko to kaysa dun sa mga nakalitaw lang. So, left, right, tapos yung gitna, yun yung pinakapatay. Tapos, busina. Pakinggan natin yung busina niya. For me, papalitan ko to, of course, kung bibili ako ng G-Star horn para mas malakas at may dating. At saka ng mini driving light kasi nga, bulb type pa yung kanyang pinaka-headlight. So, meron din G-Star mini driving light. Lalagay ko na lang yung link dyan sa baba para sa Shopee link nun. On the right side naman, netizens, wala naman tayo masyadong makikita dito bukod sa electric start lang. And wala pa siyang SMG or smart motor generator. Kaya pag in-start mo siya, may ignition sound pa siya kagaya nito. Yo. Makikita nyo meron siyang park brake lock. Sa iba siguro parang outdated na to at sobrang simple lang nung kanyang itsura. Pero napaka-useful niya at napakadali lang gamitin. Tingnan nyo, one hand lang. Kaya mo nang ilock yung motor mo. So kapag ka nakalock yan na ganyan, hindi na iikot yung likurang gulong. Kaya kapag traffic situation, hindi ka mangangamba na baka magulungan mo patalikod yung mga nasa likuran mo sasakyan. O kaya naman kapag uphill or downhill yung inyong pagpaparkan, meron kang peace of mind na hindi gugulong basta-basta yung motor mo at matutumba. Isa din ang motor na to sa nagpauso na meron siyang kill switch sa side stand. So kapag naka-side stand ang motorsiklo, hindi mo mapapastart ang makina, or kapag naka-start naman siya, mamamatay yung makina. That's for safety na hindi tayo makaalis nang naka-engage yung ating side stand kasi nagkakos ito ng aksidente. So that's one thing worth mentioning. Kasi isang motor na to sa mga nauna dyan. Ang displacement ito is 125cc at meron tong compression ratio na 9.5:1. May bore and stroke naman siya na 52.4 by 57.9mm. Ang presyo, 75,900 para sa SRP. Kung gusto mo naman mag-installment, pagda-down
payment ka lang ng 4,000. May uwi mo na to at for 3 years, magmamonthly ka ng 3,847. So yun na nga ang Yamaha MIUI 125 at isa to sa favorite kong kulay na nakita ko. At pag nakita nyo sa personal, sigurado mabibigahani din kayo. Para sa inyo na gustuhan nyo ba ang bagong color variant na ito? Comment nyo naman sa ibaba. By the way, available pala ito dito sa Yamaha Motor Trade, Platero, Binyan, Laguna. May baba pa kayong mga motorsiklo na gusto nyo mapanood next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan mo to, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Nea Adriano. Always keep it cool and ride safe always.